Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon na sa kabila ng pagod ng ating katawan at isipan ay nandito tayo ngayon para sambahin siya, para pag-aralan at pagbulay-bulayan din ng kanyang salita and upang manalangin sa kanya ng sama-sama. John chapter 8 verse 31, Juan kapitulo 8 versikulo 31. Ito po ang pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong sumampalataya sa Kanya, kung kayo'y manatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. If you continue in my Word, kung manatili daw tayo sa Kanyang salita, then you really are my disciples. Tayo ay tunay nga na Kanyang mga alagad. So, ang pinakapalatandaan pala ng ating pagiging alagad ng ating Panginoon ay ang pananatili sa Kanya. Hindi po sapat na tayo ay mag-umpisa. Hindi po sapat na tayo ay mag-umpisa. Ang continuance ay napakahalaga sa Christian life. Ang pag-enroll natin sa paaralan, hindi yan nagpapa-scholar sa atin. Kailangang tapusin po ng estudyante ang kaniyang degree, hindi yung hanggang enroll lang. Kailangang matutunan niya ang lahat ng mga leksyon. Kailangan talagang matuto siya sa mga skill na tinuturo ng paaralan. And in the same way, hindi rin sapat ang mag-umpisa tayo sa ating Christian life. Kailangan nating matuto mula sa salita ng Diyos. Kailangan nating sundin ang model ng mga matatanda sa atin, mga experienced Christians, mga pastors na sa loob ng maraming taon ay matapat na sumusunod sa ating Panginoon at tumutupad ng kaniyang kalooban. Ang rason kung bakit ang mga Christians ay nag-fail in most cases is lack of perseverance. Hindi po nagpapatuloy, hindi nananatili. Napapagod, I'm talking about sa ibang larangan ha. For example, sa business, kailangan talaga ng perseverance. Sa anumang larangan, kailangan talagang magpatuloy. Hindi po susuko. Talagang ang ating ginagawa ay gusto po natin, kailangan po tayong magpatuloy, maliban na lang sa kasalanan ha. Kung ang kasalanan yan, ay kailangang itigil yan. Ang mga tao po ay nadi-discouraged, ang mga tao ay napapagod, and so they give up. And marami pong mga tao na nag-uumpisa sa kanilang Christian life, pero hindi po sila nagpapatuloy, and that is an indication na hindi talaga sila tunay na Christian. Sapagkat ang tunay na Christian ay hindi po nagda-drop out. Ang tunay na bahagi ng kaharian ng Panginoon ay hindi po nagda-drop out. Kung mananatili tayo kay Kristo at sa kanyang salita, ang ibig pong sabihin nito ay sumusunod tayo sa kanyang mga utos. At kailangan pong patuloy po nating gawin ito. Hindi lang ngayong araw na ito, kundi bukas. Bukas, sa makalawa, at hanggang sa wakas ng ating buhay. Paano pa ang pananatili natin kay Kristo? Marami po sa kaniyang mga salita, hindi lang naman utos, kundi pangako din. Kung sasabihin po nating manatili tayo kay Kristo, ibig sabihin, patuloy tayong tumindig sa kaniyang pangako. Patuloy po nating panghawakan ang kaniyang mga pangako. So, hindi lang ito tumutukoy sa pagtupad natin sa kaniyang mga kautusan, kundi ang mga pangako ng ating Panginoon. Patuloy natin itong hukayin, patuloy natin itong unawain, at kung maunawaan natin, ay kailangan po nating ipamuhay, panindigan po natin ang kanyang pangako hanggang sa ito ay matupad sa ating buhay. Ang pinaka-ultimate talaga na pangako ng Panginoon is that kung saan man siya, tayo din ay naroroon. So, sa bagong langit at bagong lupa or pagkatapos po ng journey natin dito sa mundo ay makasama na natin ang Panginoon. To be absent from the body is to be present with the Lord. Kung tayo ay nandito pa sa lupa, well,
maaaring gamitin tayo ng Diyos para sa kanyang kaharian, para sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Pero kung kukunin na po tayo ng Panginoon, yun ang sinasabi ni Pablo nga, this, that's much better. Kaya naiipit si Pablo sa dalawa eh. Kung alin ang kanyang pipiliin, manatili dito sa mundo at siya ay kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos, or makasama na niya ang ating Panginoon, which is much better. Yung process of dying, normal lang naman talaga yan na nakakatakot. Meron tayong sister in Christ na nagsasabing, I'm not afraid to die. I'm just afraid in the process of dying. Talagang kahit ako naman sa aking sarili, sinasabi ko na kung talagang kukunin ako ng Panginoon, sana ay hindi na hindi na yung magdusa pa ng mahaba-haba. Hindi na kailangan gumastos pa ang pamilya, magkanda utang-utang pa sa hospital at sa gamot, tapos mauuwi lang din naman sa kamatayan. Hindi kasi tayo pwedeng makapamili eh. Kung tayo lang ay makapamili, sana yun ang ating pipiliin na if God will take us home, sana it's not a painful death. Sana hindi siya long process na talagang ang ating pamilya ay namumroblema pa sa pagpapagamot sa atin, igagastos ng ating mangungutang pa. Kaso hindi tayo makapamili. Pero kung ako lang ang papipiliin, yun ang desire ng puso ko na sana ay kukunin tayo ng Panginoon, yung tipong hindi na tayo gigising. Yung tipong matutulog tayo tapos hindi na tayo magising. Ayun, yun talaga yun. So talagang hindi na mangungutang yung pamilya natin, hindi na mamroblema. But nevertheless, kung ano man ang luluubin ng Panginoon sa atin, lahat naman po ay para sa kabubuti ng kanyang mga tao. Kung ipadanas ng Panginoon sa ating family, na mga believers din, na mapapasanin nila yung bigat ng hospitalization natin, kung yan ang ipadanas ng Panginoon sa kanila para sa kanilang kabutihan, kasi sabi ng Bible, all things work together for good, para yan sa kanilang kabutihan, na magtiwala sa Panginoon. Tapos ikaw din na dying, ay para din sa kabutihan mo yan, to be more prepared to face our Creator. Kailangang tiisin natin itong process na ito, na hahakbangin natin ang pinakahuling hakbang tungo sa kamatayan. Pero gayon pa man, sana po ay nag-umpisa tayo sa ating Christian life, magpatuloy tayo hanggang sa wakas ng ating buhay. Ang pag-umpisa ay hindi po yan ang big deal. Ang pananatili, pagpapatuloy hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon or hanggang sa wakas ng ating buhay. Yun talaga ang nagpapakinang, nagpapaglorious ng kwento ng ating spiritual journey or Christian journey dito sa mundo. And in that process, from start to finish, ay nananatili ang ating pag-immerse sa salita ng Diyos, di ba? Pagsalita ng Diyos ang pag-uusapan, ano yon? Utos at saka pangako. Ating panghawakan. And then, nananatili din ang ating pagpipray, pagdidepend sa Panginoon sa lahat ng panahon. Nananatili din ang ating pakikisama sa mga kapatiran sa iglesia, means of grace. So lahat ng ito ay ating gagawin ng matapat sa biyaya ng Panginoon. Naway tulungan po tayo ng ating Diyos. For to me to live is Christ and to die is gain. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito, at nawa ay ginamit ninyo ito para sa pagpapatibay at pagpapalakas ng aming kaluluwa. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.